Atin pong tunghayan ang ikasiyam na kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Halata sa mga mukha ni Lizette ang gulat nang makita si Ashanti. "Anong ginagawa mo rito?" tanong sa kanya ni Lizette. Magsasalita pa sana si Lizette nang makita si Amira na nakaupo sa may hospital bed. At doon ay mas lalong nagulat si Lizette. Nagulat marahil ito sapagkat ngayon lang nito nakita at nalaman na may anak na siya. Agad namang binalingan ni Lizette si Lucas. "Halika na Lucas, kailangan na nating umalis, ngayon na," pagmamadaling sabi ni Lizette kay Lucas. Lahat sila ay nawiwirduhan sa ikinikilos ni Lizette. Pero Lizette, katatapos lang magsali ng dugo ni Lucas sa bata. "Pagpahingahin muna natin si Lucas saka tayo umalis," sabat naman ni Jacob. "Hindi maaari, kailangan na nating umalis ngayon din," sagot naman ni Lizette. "Bakit ba nagmamadali ka? May pupuntahan ka bang mahalaga? Hindi mo ba nakikita na naririto ako sa hospital?" Wika naman ni Lucas. "Wala nang marami pang tanong Lucas, kailangan na nating umalis," wika naman ni Lizette. "Ano bang karapatan mong pagmadaliin ako? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ko ngayon?" tanong ni Lucas kay Lizette. "Lucas, gusto kong ipaalala sa iyo na fiancé mo ako. 3 buwan na lang at ikakasal na tayo, kaya may karapatan akong isama ka na pauwi," sagot naman ni Lizette. Nagulat naman si Ashanti sa nalaman niya. Kung ganun, ay magnobyo na pala sina Lizette at Lucas. Talaga nga palang madami na siyang hindi nalalaman magmula nung umalis siya patungo sa Canada. "Sige na Lucas, sumama ka na sa kanya. Salamat nga pala sa pagtulong mo," ang wika ni Ashanti. Tumingin lang sa kanya si Lucas, saka tumayo upang magpalit ng suot na damit. At pagkatapos ay lumabas na ito kasama si Jacob at Lizette. Tinarayan muna siya ni Lizette bago ito lumabas ng pintuan. Si Lucas naman ay nagpaalam kay Amira, saka siya binalingan at lumabas na rin ng pintuan. Naiwan naman si Ashanti at Amira sa loob. Tinulungan na ni Ashanti sa pagkain si Amira. Sa kabilang banda, pagkarating sa bahay na tinutuluyan ni na Lucas at Lizette, ay biglang nagsalita ng pagalit si Lizette. "Bakit mo kasama ang babaeng iyon? Talagang may gana ka pang mag-donate ng dugo sa batang hindi mo naman kaano-ano. May itinatago ka ba sa akin Lucas ha? Kung hindi pa dahil sa sekretarya mo, ay hindi ko malalaman kung nasaan ka." Sunod-sunod na sabi ni Lizette. "Baka nakakalimutan mong arranged marriage lang to Lizette. Wala kang karapatan sa akin dahil hindi kita mahal. Kaya wala kang pakialam sa gusto kong gawin sa buhay ko. Kung di ako nagkakamali, ay planado mo ang pagpapakasal na ito. Alam mong nalulugi ang kumpanya namin, kaya gumawa ka ng paraan, subalit kapalit naman ito ay ang mapa sa iyo ako. Kung wala lang sanang sakit ang papa, hinding-hindi ako papayag sa kasunduang ito. At wala akong dapat na itago sa iyo, dahil unang-una, wala akong dapat na sabihin sa iyo. At kung mayroon mang naglilihim sa atin, ay ikaw yun Lizette. Huwag mong isisi sa akin ang nangyaring ito," wika ni Lucas sabay labas ng bahay. Magpapahangin na muna siya sa labas. Hindi rin siya uuwi ng bahay. Sa penthouse siya tutuloy ngayon. Kahit na nasa iisang bahay na sina Lizette at Lucas, ay hindi sila nag-uusap. Napakasilosa ni Lizette at napaka-praning nito. Lahat ng babaeng nakikita nitong kinakausap niya ay inaaway nito. Nasasakal siya kay Lizette. Wala naman siyang magawa sapagkat nagsusumbong sa kanyang papa si Lizette. Habang nagmamaneho ay naaalala niya si Ashanti. Hindi niya akalaing may anak na pala ito.
Nung araw na magkita sila sa mall, ay kaagad siyang umalis sapagkat tila nasaktan siya nang malamang may pamilya na ito. At nung meeting sa kumpanya nito, ay nag-alala siya nang makitang halos mawala ng kulay ang mukha nito. Alam niyang may nangyaring hindi maganda. Kaya naman, agad niyang sinundan si Ashanti. At nagtaka siya nang kumilo ito at tinahak ang direksyon patungo sa ospital. Agad na nakaramdam ng hindi maganda si Lucas. Nagmamadaling bumaba si Ashanti sa sasakyan, kaya naman patakbo rin siyang naglakad upang habulin ito. Dumiretso ito sa emergency room. At nang makita kung sino ang nakaratay sa higaan, ay parang binuhusan ng malamig na tubig si Lucas. Samot-saring emosyon ang nararamdaman niya nung mga oras na yun. Hindi niya alam kung bakit, subalit halos maiyak siya nang makita ang kalagayan ng bata sa higaan. Gusto niyang yakapin ng mahigpit ang bata. Nagbabara ang lalamunan niya sa pagpipigil ng kanyang mga luha. Awang-awa siya sa kalagayan ni Amira. At awang-awa rin siya sa kalagayan ni Ashanti. Gusto niyang damayan ito. Maya-maya ay nagsalita ang doktor at tinapat si Ashanti na malala na ang kalagayan ng bata at nangangailangan ito ng dugo, subalit walang tumugma sa dugo na available sa hospital. Itinanong niya sa kararating lang na nurse kung anong blood type ng bata. Nagulat siya nang sabihin nitong AB positive ang bata. Halatang nagulat si Ashanti, lalo na ang doktor. Ang doktor na si Arthur ay pinsan niya. Kung nagulat sila, ay mas nagulat si Arthur. Sapagkat bihira lamang ang may ganoong uri ng blood type. Agad namang isinagawa ang pagsasali ng dugo at nakaramdam siya ng panghihina ng katawan. At ngayon nga ay parang sabik na sabik siyang makitang muli si Amira. Manghang-mangha siya sa mata nitong parang katulad ng kanya. Ang mata kasi niya ay kulay asul. Namana niya ito sa kanyang ama. Napapreno bigla si Lucas sa naalala. Asul ang mata nito at pareha sila ng dugo. Imposible mang isipin, ngunit anak ba niya ito? Wala siyang nakitang ama ng bata. Agad niyang tinawagan si Arthur. Sinabi niyang magpapa-DNA test siya. Subalit sinabi sa kanya ni Arthur na on the process na ang DNA nila ni Amira sapagkat malakas rin ang kutob ni Arthur na anak ni Lucas ang bata. Sa halip na mag-inom sa bar, ay dumiretso na siya sa penthouse niya. Noon, sa party ni Lizette ay may nakatalik si Lucas. Sa takot na baka makilala siya ng katabing babae, ay umalis na kaagad si Lucas. Madilim pa nun at walang buhay na ilaw, kaya hindi na niya namukhaan pa ito. At pagdating ng bakasyon nila, ay nalaman niyang umalis na pala patungo sa Canada si Ashanti. Makalipas ang ilang linggo, ay bumalik sa normal ang lahat. May business meeting ngayon sa Russia si Lucas nang tumawag si Arthur. Nagtataka naman siya kung bakit. Kailangan raw siya nitong makausap. Sinabi naman niyang papunta siyang Russia ngayon, subalit sinabi nitong importante raw ito, kaya naman sumaglit muna si Lucas sa ospital. Pagkaupo ni Lucas ay may inabot itong isang envelope sa kanya at iniutos na buksan ito. Pagbukas niya ay tumambad sa kanya ang isang DNA test result at nakasulat rito ang salitang positive. Nabitawan ni Lucas ang papel at mabilis na umalis sa ospital. Ano kayang mangyayaring ngayong nalaman na ni Lucas na siya ang ama ni Amira? At ano ang magiging reaksyon ni Ashanti tungkol rito? Abangan sa susunod na kabanata.